Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Dito tayo sa pagrarad ni Harry Roque. Gustong patalsikin sa Senado si Risa Hontiveros kasi nag-fabricate daw ng mga ebidensya sa issue ng Pugo. Ayan si Harry Roque mga kababayan, grabe na stress. Ako tingin ko kay Atty. Harry Roque, mga ilang araw pa baka bumigay na. Mawala na mga kababayan sa katinuan. Dahil po sa kanyang kagagawan, parang si Sara Duterte, malapit nang mawala sa katinuan sa mga kalakuhan na pinasok niya. Yan sabi dito sa balita. In a fiery Facebook Live, kahapon, former presidential spokesperson Harry Roque accused Senator Risa Hontiveros of orchestrating a campaign to falsely link him to illegal operations ng Pogo sa ating bansa. Sabi ni Roque, si Risa niya nagbayad ng up to 500,000 para taniman or to plant witnesses and fabricate testimony against him. Parang masyado man unbelievable Atty. Harry Roque. Ano man ang makukuha ni Risa Hontiveros? Halimbawa ipin down kanya. Ano man yung pakinabang niya, 'di ba? Si Risa Hontiveros, incumbent senator. Kayo po, pugante. Cabinet secretary, dating spokesman, pero na-demote. Kumandidato ka sa pagkasenador, talo, napakalayo. So, bakit ka naman kailangang sirain niyang isang Risa Hontiveros? Hontiveros kasi yung tawag niya. Bakit naman, anong pakinabang ni Risa Hontiveros kung ipin down ka? Di ba? Wala man po. Other than, may mandato siya bilang isang senador na ayusin yung ating bansa. Di ba? Kaya nga, yung mga activities na pinasok po ninyo, pinasok ng previous administration, lalo na yung Pogo, na naging dahilan ng pagpasok ng mga kriminal. Dumami yung criminal activities po dito. Kidnapping, human trafficking, killings. So, obligasyon ng isang incumbent senator na tumulong sa pagsasaayos ng ating bansa. Kaya yan, nagsagawa ng investigasyon si Risa Hontiveros in aid of legislation. Hindi yung tulad ng mga senador na kaalyado ni Digong at ni Sara in aid of Duterte. Diba? Si Amy Marcos, halimbawa, in aid of Duterte. Si Bongo, si Bato, si Robin Padilla, in aid of Kibuloy. Pero si Risa Hontiveros, kahit ayaw ko mga kababayan kasi isang dilawan si Risa Hontiveros, pero maganda yung maganda yung ginagawa other than yung agenda niya sa LGBTQ+. Ayaw ko noon. Pero generally, yung mga ginagawang investigasyon po ni Risa Hontiveros po, makabuluhan. Di ba? Kaya malabo pong maniwala sa mga kwento ninyo. Bakit kailangan magbayad ng 500,000? I-substantiate ninyo. Pari-parehas kayo. Si Sara Duterte ganun din. Hindi sinisubstantiate mga kababayan yung pagsagot doon sa articles of impeachment. Walang paliwanag, sabi ni Atty. Bukoy, kung bakit kailangang i-dismiss. Dapat niya may rason. So sabi dito ni Atty. Harry Roque, tanim ebidensya, tanim testigo. Adding that, he was being targeted despite the absence of signed documents or proof tying him to any crime. Ganun naman pala. Bakit hindi ka pa umuwi dito para harapin yung mga kaso mo? Sigurado naman na kung walang mga dokumento, mapapawalang sala ka. Abogado ka, sabi nga ni Panelo, umuwi ka na. Abogado ka naman, harapin mo na lang, sabi yan ni Panelo. Parehas mo supporter ng mga Duterte. Yan sabi niya, walang masama para maging abogado ng kahit anong korporasyon. Roque defended, suggesting his only role to Lucky South 99 was to ensure clients follow the law. He also went
went on to accuse Hontiveros of misusing public funds during her time with PhilHealth, implying she benefited from excessive ad spending to boost her electoral campaign. Huwag mong sabihin, di mo ginamit ang pera ng PhilHealth para manalo sa eleksyon. Kailan mo po ng kaso si Hontiveros para maging pugante rin na tulad mo? Kung halimbawa makitaan ng malakas na ebidensya, o di ba? Umuwi ka na kasi. Bakit hindi mo kasi labanan ng harapan? Sige man lang ang daldal mo. Ayan tuloy, na-deny yung application mo sa dahig for asylum. Announce kasi tulad ni Sara, in-announce yung application, request for interim release, denied din. Walang gustong umampon kay Digong, dininay ng Belgium at saka ng Australia. Hindi ko maintindihan kung bakit ganon kayo. Hindi pa nga po na-approve. Announce kayo ng announce. Sabi dito sa amin, yan lugod, nasubak, nasibol. Pakinggan natin yung pagtataray mga kababayan ni Atty. Harry Roque kasi nakakatuwa. Yan Hontivirus yung tawag niya. So hindi ko po alam kung magbabayad din itong si Hontivirus ng 500,000 para sa testigo para madawit din ako at sabihin na ako nag-recruit sa kanila, no? Pero nakakataas balahibo po, nakakadiri, nakakagalit na isang senador ng bayan gagamit talaga ng ganitong mga taktika para madiin ang mga kalaban sa politika. And how dare you use the Senate of the Republic of the Philippines, no? Para maging para maging instrumento na gipitin ang mga kalaban ng administrasyon. Nagsabi, yan how dare you? Maliwanag ang nagagamit po ng Senado para sa personal na interes yung mga kaalyado ninyong senador. Tawag nga, senador ni Duterte senators, hindi na nahiya, pati yung impeachment case, gustong i-dismiss kahit wala sa konstitusyon. Nilabag pati yung konstitusyon. Yun ang pagsabihan mong how dare you. Pero siyempre, hindi mo man sasabihin sa kanila na hindi naglilingkod sa bayan, kundi naglilingkod sa mga Duterte. Hindi mo man sasabihin kasi kaalyado mo. O, di ba? Yan, sabi dito, Roque dinikdik si Hontiveros. Rene, binayaran para madiin sina Kibuloy, BP Sara, Digong. Ngayon daw, siya naman yung tinatarget. Pakinggan natin mga kababayan, yung pinagdadaldal dito ni Harry Roque. Pangalan to alias Rene. O ano ngayon, nasakba kayo. Datong si alias Rene, binayaran pala para makaladkad sa kaso si Pastor Kibuloy at makaladkad itong si Inday Sara Duterte at saka si Tatay Digong. Ako hindi ako nagtataka at hindi ako nagugulat. Kasi alam nyo, nung ako mismo ay umapir dyan sa komite ni Hontiveros, ang dami niyang invento. Yung kwento niya talaga, i-vote ka sa Pogo. Hindi siya nakita ang aking involvement, ejectment case, at ang aking ay umuupa lamang doon sa lupa at nagpapaupa ng premises doon sa Pogo, no? At talagang sinasabi niya pipilitan, engage yan sa Pogo. At ang tanong ko nga doon, sabihin natin engage sa Pogo, panahon na yun, legal. Ano naman pakailan mo dyan? O legal naman yung mga panahon na yun. Ngayon lang naman nag-illegal yan itong taon na ito. Pero ang katotohanan po niyan, talaga nagpupumilit siya ng mga panahon na yon na ikaw involved sa Pogo, ikaw may masama kang ginawa. Wala naman siya mapakitang masama kang ginawa. At ang pruweba lang na sinasabi niya na ako involved sa Pogo ay yung isang papel na wala naman lumagda, isang papel naman na walang maamin kung sino gumawa na nagpapakita na ako illegal. Ulitin ko po, sabihin na natin totoo yan at hindi naman totoo yan. Wala pong masama para maging isang abogado ng kahit anong korporasyon. Dahil ang trabaho ng abogado ay siguraduhin nga ng mga kliyente nila ay sumusunod sa batas. Pero ito po, tignan nyo naman po, din ang sinampa kay Pastor Kibuloy. Milyones ang ginastos para magtanim laban kay Kibuloy. Hindi ko po alam kung gagawin nila yan sa akin din, ha? Pero sa piskalya po, wala silang napresentang kahit anong testigo na nagsabi na nag-recruit ako at pinagsamantalahan ang kanilang gawain. No? Ganun naman pala. So may depekto yung kaso. The more na dapat kang umuwi na rito,
para harapin. Mawala yung pagiging puganti po ninyo pag sumurrender ka na. Kaya lang, sa pag-surrender mo, non-bailable kasi siya eh. Diretso ka muna sa kulungan. I-request mo na lang na magsama kayo sa isang kulungan ni Pastor Kibuloy para at least may kausap ka palagi. O, di ba? Sige, daldal mga kababayan ni Harry Roque. So hindi ko po alam kung magbabayad din itong si Ontiveros ng 500,000 para sa testigo para madawit din ako at sabihin na ako nag-recruit sa kanila, no? Pero nakakataas balahibo po, nakakadiri, nakakagalit na isang senador ng bayan gagamit talaga ng ganitong mga taktika para madiin ang mga kalaban sa politika. And how dare you use the Senate of the Republic of the Philippines, no? Para maging para maging instrumento na gipitin ang mga kalaban ng administrasyon. Malabo po na paniwalaan ka ng ating mga mamamayang Filipino. Walang rason para gipitin ka other than may mga credible witnesses kasi na itinuro ka. Ngayon, kung yung mga witnesses na yon sinasabi mo binayaran, madali yun baliktarin ng iyong mga abogado, defense counsel mo, or ikaw mismo. Di ba? Brilliant international lawyer ka pa. Ano pang hinihintay mo? Pero sa pamamagitan ng pagraran po sa social media, sa YouTube, hindi man masosolve yung kaso mo. Tama po? Ngayon, sinagot na po ni Risa Hontiveros, ngayon pa lang, sabi niya, sangkater ba ang ebidensya ng aking opisina na nagpapatunay na gawa-gawa lang ang pahayag ngayon ng taong yan. Yan Pinasinungalingan ni Senadora Risa Hontiveros ang pahayag ng nagpakilalang testigo laban sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kasi sa testigo, binayaran siya at ang iba pang mga Senate witnesses para magsalita laban kay Kibuloy. Sabi po ni Hontiveros, lahat niyang mga testigo presented during the Kibuloy Senate hearings freely and voluntarily offered their testimonies and the evidence they carried. Ito yung witness na gardener, si Michael Maurilio alias Rene. One of the masked witnesses during the Senate investigation na pinangunahan po ni Risa Hontiveros into the alleged illegal activities inside the kingdom involving Kibuloy and other officials ng KOJC. Bumaliktad kasi si Maurilio. Sabi niya, ako po yung kinuhang witness ni Senator Risa Hontiveros na nakatakip ang mukha pero ngayon hindi na kasi nagsabi na ako ng totoo. Lahat ng sinabi ko at mga kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay gawa lamang ni Senator Risa upang pabagsakin si Pastor at ang buong kingdom. Ano naman ang makukuha ni Risa Hontiveros kung ganun yung intensyon niya, pabagsakin si Kibuloy at buong kingdom? Anong makukuha niya doon? Di ba? Nilagay lang niya sa peligro yung buhay niya. Alam niya may mga armas si Kibuloy. Di ba? He said he was paid by Hontiveros to implicate Kibuloy and the Dutertes in illegal activities to bring them down. Pinagawaan niya ko ng affidavit, sabi po ni Maurilio. Ngayon, sagot naman po ni Risa Hontiveros, gawa-gawaan niya, fabricated itong statement ni Maurilio. Sangkaterbaan niya yung ebidensya ng aking opisina na nagpapatunay na gawa-gawa lang ang pahayag ngayon ng taong yan. Lahat ng yan ay may paper trail and readily corroborated by multiple agencies and officials. Handa rin kaming ilabas ang iba't ibang screenshot at video sa tamang panahon, sabi po ni Risa Hontiveros. So paniwala ni Risa Hontiveros na itong si Maurilio has been coerced or paid off to derail the ongoing criminal proceeding against Kibuloy. Ganyan sila kadesperado. We are preparing our serious legal response against this act of harassment and intimidation. Hindi namin palalampasin ang mga nasa likod ng pananakot na ito, sabi po ni Risa. Malamang, ginapang po yung witness, si Maurilio, ginapang ng kampo ni
Kibuloy. O, di ba? Ayun ang mga sinasabi, mga kababayan ni Atty. Harry Roque. Ginamit yun na issue para sabihin na pati siya tinatarget. Hindi niya malayo. Hindi malayoan niya na pati yung mga testigo laban sa akin, binayaran din. Harapin mo na kasi para patunayan sa husgado na talagang wala kang kasalanan at binayaran talaga. Doon, bibilib kami sa'yo kung bumalik ka na rito. Pero kung magrarat ka lang, Atty. Harry Roque dyan sa social media mo, malabo na maniwala yung ating mga mamamayang Filipino. Malinaw po na ang sabi, flight is an indication of guilt. Yun.